Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Paul Bisco from the Integrated Marine Environment Monitoring System Project or the IMEMS project. At ngayong araw pag-uusapan po natin ang basic na paggamit ng BMS 100 at Electronic Reporting System. Pero bago po tayo tumuloy doon, ipapakita po muna namin ang basic parts ng BMS 100 at Electronic Reporting System. Una, kailangan po nating i-secure na properly mounted po ang ating antennas, VHF antenna and GPS antenna. And then make sure po rin natin na ito ay properly connected sa ating BMS and sa ating electronic reporting system. Kapag na-secure na po natin ang ating connection ng BMS at ERS, sisimulan na po natin ngayon ang paggamit ng ating BMS 100 at electronic reporting system. Bali, tatanungin po sila dito sa page na to kung ano po yung pangalan nila. Since sila po yung vessel owner, yung account po na gagamitin nila is itong under captain. I-enter lang po nila yung password, which is 4 na 1. Ayan. So, since po nasa tabi tayo or nasa tabi po yung port, kaya rin po siya import. Ngayon kung magde-decide na po yung ating vessel owner na mag-conduct ng fishing operation at mag-navigate papuntang fishing ground, ang una lang po nilang gagawin is itatap po nila itong anchor icon. Ayan. Kapag ka nagkulay gray na siya or wala na siyang highlight, ibig sabihin po nun ay nakaakyat na yung kanilang angkla. And kapag nag-start na sila paandar ng makina or nag-decide na mag-navigate papuntang fishing ground, kailangan lang po nilang itap itong transit. Ayan. Kung ilang oras po yung navigation nila, yun din po yung oras na naka-in transit lang siya. Kung 4 na oras or isang araw pong yung biyahe, 4 na oras or isang araw lang din po yung biyahe nila papunta ng fishing ground. And at yun, kung dating na sila ng kanilang fishing ground at naghulog na sila ng kanilang mga bingwit o langbat, yun na po yung hudyat or yung start ng kanilang fishing operation. So itatap po nila yung kanilang or itong fishing icon na to. Gaya po kanina sa transit, kung ilang oras po yung fishing operation nila, yun din po yung oras na nakaganyan lang siya. Kung halimbawa po 5 or 8 oras po siyang or 8 oras po silang nagkakandak ng fishing operation, 8 oras lang din po siyang nakaganyan. And yun po halimbawa after fishing, nag-decide po sila na lumipat ng ibang fishing area or umuwi, pipindutin lang po nila itong transit. Pero kapag pinindot natin yan, may lalabas na kulay pula or red dot dito sa ating record icon. Ibig sabihin po niyan ay meron silang natapos na fishing operation and kailangan po nilang mag-response dun sa red dot na yon na indicating ng kanilang catch record. Pipindutin ko po yung transit. Ayan. Kapag lumabas na po yung kulay pula, pipindutin po nila yan para mag-response dito sa ating catch record. So ayan, kailangan lang po nilang itap. Ayan. Sa part po na to, tatanungin sila kung ano daw po yung naging source ng kanilang huling isda. Marami pong option, depende po sa sitwasyon kung ano po yung pinagkunan nila. Pwedeng drifting pad or payaw, drifting log or dead animal. Pero yung usual po na ginagamit nila is ang ito pong anchored wrap pad or payaw. So for this example po, ito po yung gagamitin natin. So ayan, kailangan lang po nila itong itap. Ayan. So after po nating matap, tatanungin po yung ating vessel owner kung meron daw po bang nahuli. Was a catch made? So syempre kung meron, yes lang. At kung no, pipindutin lang po nila yung no na icon dito or dito sa screen. So halimbawa po for this demonstration, meron po silang nahuli, pipindutin po nila yung yes. Ayan. After po nun, i-ask sila ng ERS na idagdag or ilista daw po nila yung mga
klase ng isda na kanilang nahuli. So itatap lang po nila itong other species. Ayan. Since per lugar, iba-iba rin po yung tawag ng isda. So during installation and demonstration kung paano siya gamitin sa field, lagi po naming sinasabi na puntahan lang po nila sa pinakababa yung other. At dito po nila pwedeng i-input kung ano yung local name or tawag sa kanila ng isda na yun. So sa demonstration po na ito, maglalagay tayo ng halimbawa banak. Kanilang huli. So itatype lang po nila yung banak. After po nilang ma-encode yung pangalan, tatap lang po nila yung continue. And sa part na po na ito, tatanungin sila kung ilang kilo ba ng banak yung nahuli nila. So for this example po, 10 kilos yung nahuli. Ayan. Kapag na-input na po nila yung estimated kilo, pipindutin lang po nila ulit yung next. Ayan. After po nilang mapindot, lalabas po yung select storage location. Pwede pong sa port side or sa starboard side po yung pipiliin nila. Pero depende po kung merong carrier vessel po yung vessel. Kung wala naman po, pwedeng pindutin lang po nila itong other. Kung mapapansin nyo po kasi, dalawang side siya dahil naka-design po itong ERS natin sa mga carrier vessel na kambal or dalawa yung or magkabilaan po yung fish storage. So for this demonstration po, halimbawa, maliit na mangingisda po yung or maliit na vessel yung gumamit po nito, so dito lang po tayo sa other. Then lalabas po agad yung catch summary, yung banak na sample na nahuli at yung estimated kilo na 10 kilos and yung other po na pinaglagyan. Ngayon may option po tayo, pwede pong magdagdag ng picture o magkuha ng picture. So tatap lang po nila yung camera icon. Camera. So yan, kailangan po lang puntahan yung camera. Halimbawa po naka-on na yung camera. At yan na po yung banak. Kailangan lang po nilang picturean yan. Kapag okay na, continue lang. At ayan. Kapag sa tingin po ng vessel operator or ng boat captain, na okay na, pwede na po niyang i-save species. Ayan. Halimbawa po, aside sa banak, meron pang ibang klase ng isda na nahuli. Pipindutin lang po nila yung add a species ulit. Add a species button. Sa hanapin po yung other. Then mag-i-input po ulit ng pangalan ng isda kung ano po yung tawag nun sa kanila. Halimbawa po, burot o galunggong dito sa Tagalog. Ayan. Kapag okay na, pipindutin lang po ulit nila yung continue at maglalagay po ng kanilang estimated kilo. Halimbawa, for this sample, nakahuli po sila ng 50 kilos. Kapag nalalagay na nila, pipindutin lang po nila yung next. At pipindutin lang po nila yung other ulit para sa storage location. And pwede po silang retake photo or pwede na pong diretso na ng save species. Halimbawa po okay na siya, save species na po na. Ayan. So halimbawa po for this specific fishing operation wala nang ibang huli, pwede na pong isubmit record. Pero kung meron pang ibang klaseng isda na huli aside dyan sa dalawa, pwedeng add a species lang po ulit at puntahan lang po ulit yung other. Pero kung wala na, submit record na tayo. Ayan. Automatic na po siyang marireceive ni BFAR. Ayan. So ayan, kanina from fishing, nag-transit tayo. So kanina, yun nga, nag-transit tayo. Ngayon, kung papapunta po sila ng panibagong fishing area, pipindutin at nakarating na sila, pipindutin lang po nila yung fishing. Pero yung transit nila is import or pauwi na at nakarating na po sila, pipindutin lang po nila yung import. At uulitin lang po nila yung buong proseso.
So halimbawa po, nag-decide silang umuwi, pipindutin na po nila itong import. Ayan. Pwede na po silang maghulog ulit ng angkla. Ang gagawin lang po nila is itatap tong anchor icon. Ayan. Kapag lumabas po yung kulay niya, ibig sabihin po niya nakababa na yung angkla. Kung mapapansin nyo, may lumabas po ulit na kulay pula dito sa ating record icon. So, itatap lang po ng ating boat captain or ng vessel owner yung record icon. Ayan, kailangan lang po nilang i-tap ulit po ito. Automatic naman po nag-generate yung date or petsa at yung oras ng kanilang pagdating or kanilang paghabwa ng isda. At ayan po, dito sa port, pipili po sila dito sa list of ports kung ang port po sila nag-decide na ibaba yung isda. Pero kung wala naman po dito sa options yung port na hinahanap nila, pwede po nilang puntahan yung other. Tapos ilalagay po nila kung saan lugar po nila binaba yung isda. So halimbawa po, Sariaya. Sariaya, Quezon. Yan, after po nating ma-input yung port ng Sariaya, pwede pa rin nyo pong i-input or i-encode kung saan nyo pong lugar binaba yung isda. Pwedeng sa barangay po ninyo or pangalan ng city or basta kung saan mang lugar po. Ngayon naman sa agent, tatanungin po sila kung sino po yung nakabili. Kung kakilala po nila, pwede pong nilang ilagay yung pangalan dito sa other at i-type po yung pangalan. Pero kung hindi naman nila kakilala, pwedeng unknown lang. So may choices po sila. Kapag okay na, halimbawa sa example nito is Alex Burse. Ayan. Pag okay na, pipindutin lang po nila yung continue. Yan, magpuproceed na po ngayon sila sa pag-input ng kanilang landing record. Ada species, banak, 10 kilos, other as storage location, tapos ada species lang po para sa borot na 50 kilos. Ayan, pag okay na, next lang. Tapos other po ulit. Tapos ayan, kapag okay na, submit record na. Ayan, lalabas po yung record summary, kung anong petsa, oras, ang port, at yung agent na nakabili at yung ilang klase ng isda yung nahuli. So, tapos na po nating gawin yung ERS o or pag-input ng catch data dito sa ERS. At kung kailangan lang po nilang ulitin yung buong proseso, same or madali lang po nilang gawin dahil paulit-ulit lang naman po ito. From import, transit, fishing, transit ulit or import. So, yun lamang po yung buong proseso. Basta tatandaan po natin na every fishing to transit will generate a catch report and from transit to import will generate a landing record. So, yun lamang po. At ngayon, didiscuss ko po yung other functionalities ng ating ERS. Kung makikita nyo po sa bandang itaas, meron po tayong SOS button. So kung magkakaroon po ng emergency sa bangka, pwede lang po nila itong pindutin. So ayan, pipindutin lang po natin siya. At ma-enable na po yung SOS button. Ayan, kung mapapansin po ninyo, tumutunog po yung ating BMS. Ibig sabihin po niyan, in need or merong distress po na nangyayari sa bangka. So patunugin lang po
siya hanggang matawagan siya ng ating ahensya or may tumulong na ibang kagaya po ng Coast Guard sa kanila. At kapag na-address na po yung concern nila or na sila ay na-rescue, pwede na po nilang i-stop yung SOS button. Stop lang. Ayan. Ngayon naman, titingnan po natin yung ibang mga buttons. Dito po sa bell icon, dito po natin makikita yung mga iba-ibang alerts or alarms na nare-receive po ng ating BMS. So, i-check lang po natin. So, ayan, kung mapapansin nyo po, nag-SOS tayo. So, may lumabas po na SOS alert dito sa alert icon niya. So, kung mapapansin nyo po, yung ibang mga other alerts, kagaya po ng check the GPS antenna, ibig sabihin po nun, hindi okay yung connection ng GPS. So, mapapansin nyo po, yung ibang alerts na pumasok dito sa ERS, is ito po yung history. Ngayon, kapag nasa laot na po kayo at makakatanggap po kayo ng any other alert, dito nyo po yan makikita sa bell icon. So, ayun po. Kapag okay na, ibaback nyo lang po siya. At ayan, pwede pong puntahan po natin itong 3-line. Ayan, kailangan lang itap. Ngayon, pwede po nilang i-check yung kanilang mga naging biyahe dito sa trips. Ayan. So, i-check po natin yung pinaka-latest na ginawa natin kanina. So, ayan, pupuntahan lang po nila yung July 3 na kanilang fishing operation. So, ayan, makikita po dito yung departure date, departure time, departure location, at return date, return time, at return location. So, sa records, pwede po nating itap po ito para makita po natin yung nilagay natin na example kanina na banak at borot. So, since, ayan, pwede po nilang reviewin yan, kung anong oras, anong petsa sila, nag-conduct ng kanilang fishing operation, at yung klase ng isda na kanilang nahuli. So, ayan. Ibaback lang po nila. Ayan, sa messages, pwede po silang mag-custom ng message. Depende po kung anong message na gusto po nilang ipaabot sa BFARM. So, halimbawa, pwede po silang mag-text dito sa under custom message. Pwede po silang mag-ask dito kung halimbawa po nagkaroon ng diferensya yung BMS natin sa laot. So, yan. Kailangan lang po nilang i-type dito at i-set. So, yan. I-back lang po natin. Ayan po, sa transship request, ayan, may mga automatic pong yung date at propose latitude kung saan po sila pwedeng mag-meet ng other vessel na kanilang or magiging other vessel na magiging involved dun sa transshipment. Ayan po. Prior notification, halimbawa kung saang port sila balak umuwi, pwede na po nilang advance notice. Ayan po. So, pre-departure naman, ayan, kung saan po balak nilang port umalis. So, ayan, pipili lang po sila or maglalagay lang po sila kung saan port po sila balak nilang umalis. Pero nasa sa inyo na po kung gusto nyong gawin ito or hindi na. Since gagawin nyo naman ito during your actual navigation, actual fishing, and actual po ng paglagay ng catch record at landing record. So, ayan, dito sa settings, nakikita po natin yung vessel details, kung anong pangalan ng bangka, yung MMSI number niya. Ito po yung unique identifier number, kung ano pong klaseng bangka siya, or anong klaseng vessel.
Tapos yung fishing scale niya, kung siya ay small, medium, or large scale. Yan. Tsaka po yung serial number. Ayan. Ayan. So po, bago ko makalimutan, kung ano po pala yung nangyayari dito sa ating BMS, siya din yung nangyayari dito sa ating ERS. Kung mapapansin po, naka-import tayo ngayon. So naka-import din po yung ilaw niya dito sa BMS. And vice versa po pala ito. Kung ano naman po yung ginawa natin dito sa ating BMS, yun din po yung lalabas sa ating ERS. So ayan, dito naman po tayo sa ating BMS. Ngayon ituturo ko naman sa inyo yung fault finding at basic troubleshooting ng ating BMS. So ayan, halimbawa po, napapansin nyo na may error yung ating BMS. Ibig sabihin po niyan, kapag ka-steady, ang may problema po dyan is itong ating GPS antenna. So since po nasa loob tayo ng office, so wala po talaga siyang signal na nare-receive. And kapag ka nag-flash po ito, it means po na ang may problema naman ay itong ating VHF antenna or yung VHF connection niya. Dito naman po sa geofence, kapag umilaw po ito or nag-flash po ng blue, ibig sabihin po niya nakapasok po yung ating bangka sa hindi dapat nila pwedeng pasukan. So, ayan, kapag umilaw po siya, so dapat ang ating boat captain ay agad na pong umalis dun sa areang yon dahil bawal po silang pumasok or mangisda doon. At kapag sabay-sabay naman po itong umilaw, itong sa power niya, geofence at dito sa error, ibig sabihin po nun, na-tamper or nagkaroon po ng tampering ng ating BMS sa bangka. So yun po, malalaman naman po ng ating malalaman naman po ng bureau kung natamper po yung device. So kung magkakaroon po ng mga problema, much better po na isang guni or i-report agad sa inyong pinakamalapit na BIFAR Provincial Fishery Office. After po nun, kung magde-decide po ulit sila ng mangisda, pwede po nilang ulitin po lahat ng proseso. Transit, pag nakarating po sa fishing ground, maghuhulog ng lambat, fishing, after nun transit ulit, at kung pauwi naman, pipindutin lang po nila yung import. So, pag-aralan lang po nila ito dahil paulit-ulit lang naman po yung proseso. So, yun lamang po. At sana'y marami po kayong natutunan sa basic operation ng BMS at Electronic Reporting System. Ito po pala ay naka-small scale program, pero po yung large scale ay same lang po sila ng operation. Ang pinagkaiba lang po ng small scale program ng BMS at large scale program ng BMS is large scale is meron po tayong searching button, transshipment at bunkering. So sa large scale, bago po sila maghulog ng lambat or maghulog ng bingwit, so bago magkakaroon po muna sila ng searching process. Yun po yung wala sa ating small scale program na diretso. From transit, pwede na po sila maghulog agad ng lambat kapag nag-start na po sila ng kanilang fishing operation. Sa transshipment naman, since most of the large scale vessel is mayroong carrier vessel, so nagkakaroon po sila ng transshipment or paglipat ng mga isda papunta dun sa carrier vessel, which is wala po yun sa ating small scale vessel. So, kasi usually, yung mga small scale natin ay may mga sariling lang po sila, yung mga tab-tab na sinasabit lang po dun sa loob ng bangka. At yung bunkering features naman ng large scale na wala sa small scale is usually sa large scale, merong tinatawag na torno o yung paglipat ng mga tao para magpahinga. At yung
Mag-i-stay naman sa bangko yung kanila, mag-i-stay naman dun sa vessel is yung kanilang reliever or yung kapalit. So, aside po dun, wala naman pong pinagkaiba on how to use the electronic reporting system or yung pag-input po ng catch report. So, yun lamang po at maraming salamat. Kung meron po kayong mga katanungan, sumulat lamang po kayo sa pinakamalapit na Provincial Fishery Office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.